Hello, good afternoon. Good afternoon, guys. Good afternoon. Property and fundamental concept. Tayo na algebra. Okay, good afternoon. Yung mic ba? Hello, mic check. Meron ba tayong mic? Hello? Uy, meron. Hello, good afternoon everyone. Hello, good afternoon. Good afternoon, guys. Ayusin natin yung ating ano. Okay. Hello, guys. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Okay, tingnan natin. Hello, good morning, good afternoon. Ano yun? Tanong lang natin. Ayusin natin, ha? Pink tayo, pink. Or red siguro. Okay. So, good afternoon, guys. This is Sir Tokwa. No? Topic natin for today is fundamental laws applied in algebra. Okay. So, may mga regular students natin dyan. May hapon tayo ngayon kasi tawag doon, may lakad ako mamayang gabi. So, umaga tayo magla-live ngayong araw. Okay. Thank you pa sa mga nagpo-follow sa atin. Follow nyo naman yung ating again, transfer is back. Kung should I say magandang hapon. Mayad pag malabong. San lakad mo, Lord? Sama ka. Diyan ako, babiyahe ako. Ako ng alam nyo naman pagka may biyahe. So, agahan natin. Pasensya na kayo, tayo ngayon, kasando tayo ngayon, kasi mainit sobra. So, hindi makapag-polo ngayon, tsaka polo shirt, no? So, tayo? Okay. Sir Lima. So, mabiyahe lang tayo, cute turistang mangyan, Good afternoon. Okay, let's start with our class, for today. Mamayang gabi wala siguro tayong live kasi nga mabiyahe tayo, And sensya nyo na, naka-formal ngayon kasi gusto ko lang talaga mag-live para mainit talaga. Diyan lang sa Maynila lang. Mabiyahe lang tayo dyan sa may bandang Maynila. Okay? Let's start our discussion for today, sige na tayo ng konti kasi nakikita tayo sa baka natatakpan yung ating lesson. Thank you sa mga nag-join, nag-send ng kanilang gifts, and sa lahat ng mga teachers na nanonood. Happy Teachers Day po, ngayon yata yung celebration pero bukas pa talaga kasi October 5, October 5. Okay? Let's start our discussion. Sir, baka Mindoro kayo? Pakipirat po ng Ormeco. Dito ako bandang Maynila lang tayo, Okay, so ang discussion natin for today is fundamentals laws of applied in algebra. So meron tayong tinatawag na axiom of equality, tinatawag din natin yan na reflexive property. Na sinasabi natin na pagka reflexive property, A is equal to A. So nire-reflect niya lang, A equals A. Para sinasabi mo lang, thank you po sa nag-share na, thank you po. So A equals A, di ba? Ganun lang yung ibig sabihin ng axiom of inequality. So parang
of equality, no? Parang A equals A, no? Sir Tokwa is Sir Tokwa, parang ganun, di ba? So nire-reflect mo lang siya, tawag natin doon reflexive or axiom of equality. And then so meron naman tayo dito tinatawag natin na symmetry. Pag symmetry parang ganito yan, A is equal to B, then B is equal to A. Parang A equals 7, syempre magiging 7 is equal to A. Parang pinagbaliktad mo lang yung kanilang position, no, sa equality. Tawag natin na symmetry. Okay? And then meron naman tayo dito tinatawag na transitive. Pag sinabi natin transitive, tingnan natin yung A daw, kung A equals B and B is equal to C, no? So ang ginagawa natin, A is equal to C. Tama ba 'yon? No? Tama ba 'yon? Sabi niya yung A daw equal to B. So si B equal to C. So parang ang mangyayari diyan, etong si A equal din siya kay C. Para siyang nag-transit, kaya nga transitive. Para siyang bumiyahe, no? Transit, no? Yung value ni A is equal daw sa value ni C. Kung pansin nyo, thank you po sa mga nagpapalo, no? Shane Andrea Tinyoso, Cars of Batangas, B, thank you po sa mga nagpapalo sa atin. And then next is addition law of equality. Okay? Sana all may value. States that if you add the same number to the both sides of equation, no? Baguhin nga natin yung kulay ng ating So, the equation remains true. Sabi diyan A equals B. So, ibig sabihin, pag nag-add daw tayo ng C sa both side, where C is any number, any number. So, ang mangyayari doon, siguro except 0, no? Any number, o kahit 0 siguro, no? So, halimbawa, lagyan natin daw ng A plus 3, magiging, ang value pa rin nun is, B equals 3. So, parang pareho pa din. Kasi nga, pareho yung value ni A, pareho yung value ni B. So, kung parang ganito yan, kung si A tsaka si B pareho, no? Halimbawa ayun nga, ito na pala, pinaka-example pala yan. Online class ba to? Andito ba classmates ka? Nandyan sila. Ayan, meron mga transferi, no? Tawag natin sa mga laging pumapasok dito sa atin. Thank you po, Edit God, sa pag-follow sa atin. Tawag natin sa laging pumapasok dito sa klase natin is regular students. Yung mga bihirap pumasok is irregular. And then yung mga bagong pasok sa atin is tinatawag natin na transferi. Transferi, no? And then yung mga nagka-cut, no? May tinatawag yung nagka-cut ng class na cutting class. So, good afternoon sa ating lahat, no? And then multiplication, tawag dito, transfer here. Good afternoon, Sir Orman Boba, no, sa ating sa mga na-transfer dito sa ating klase, no, sa ating klase na Sir Tokos Classroom. Sorry po, sir, na late. Hindi, kakasimula lang natin na pangalawang slide pa lang. And then meron din tayong tinatawag na multiplication law of equality. Kung kanina meron tayong addition, meron din tayong tinatawag na multiplication, no. Halimbawa daw, si A equal daw sa B. Ngayon, pag nag-multiply ka daw ng value ng kunyari C, ang magiging equal pa rin sila. No? Kunyari, A times C, equal pa rin si B, tsaka si sa kanila. Next class sa'yo. Pag-scroll, next class sa'yo. Galing kay Memory, nagtuturo? Sin kanina, derivative. Derivative naman siya. Follow niyo yung mga nagtuturo sa atin. Nag-attendance pa. Usually may attendance tayo. Saan na ba yung... May class record ako. Ito. Na nag-attendance tayo. So, meron tayong class record. Kung mapapansin nyo, kilala ko dyan yung ibang mga kilala ko yung mga students ko dito, no, yung mga regular. Sir, pwede po magtanong? Yes, pwede. Sa ibaw. Anong tanong natin? Mag-scroll. Mag-attend. Present. Sige, Sir Wolfistan. Welcome dito sa ating classroom, no? Sir Tokos Classroom. Okay? Next. Ano ba lang ang kailangan sa engineering course? Lahat ng algebra. Mula college algebra hanggang linear algebra. Lahat kasi ng sa engineering is about nagsisimula sa algebra. So, try go. Parang algebra din, di ba?
Okay, commutative property. Pag sinabi natin commutative, ito yung pinakalaging tinatanong sa atin kung sa ano, 'di ba? B plus A. Sabi doon, ang dami naman ito. A lang, A. Okay. Okay? So sabi for any two numbers A and B, the order addition does not affect the result. So pag sinabi natin ganyan, commutative, A plus B, kung babalik rin mo yung position nila, walang ano yon, walang effect yon. So B plus A, pareho lang sila ng A plus B. Okay? So ayun yung tinatawag natin na addition property of addition. Pag commutative, ganun din, no? So A times B daw, kung babalik rin mo yung B times A, ano yan, same pa din. Hindi siya nag-a-apply kay subtraction tsaka kay division. Hindi siya nag-a-apply, ha, wala siya. Meron lang siyang addition tsaka multiplication. Bakit? Pag nag-iba ang position ng subtraction tsaka ng division, mag-iiba sagot. Okay? So hindi na siya equal. Thank you Sir Levi sa pag-share ng ating ano. Next, commutative, position does not affect, no? Affect, no? Does not affect, letter F. More on pagkuha ng mga basic algebra, mag-follow na lahat lalabas yan. Tama yan, no? Lahat yan, no? Kausap ko nag-aaral. Kausap ko nag-aaral ako. Nag-TikTok lang na napaaral pa, no? So associative naman, ganito naman ang associative, no, para man di natin makalimutan. Associative property, this property both multiplication, it states that any group number does not affect, no? So yung pag-group mo daw sa kanila hindi nakaka-apekto. Halimbawa, A plus B plus C, kahit ano yung ilabas mo dyan at ilipat mo to si C dyan, no? Kunyari A plus C, tapos same pa din sila, no? So kasi kahit anong value, kunyari 1, 2, 3, no? And then 1 plus 3 plus 2, equal pa din sila. Hindi nakaka-apekto. Ano sabi? Melon hinahanap ko, tapos ito ayos na rin. Napapunta pa sa klase ni Sir Taco. Na-enroll pa ng bigla na transfer, no? Yung mga ireg, no? Welcome sa atin. Associative ganun din. No? Associative property multiplication, kahit anong positioning, okay lang din. Or pag-group mo sa kanila. Tama ba? Halimbawa, ang value nito 1, 2, 3 din. Kahit anong ano mo yan, kahit pagbalik-balik na rin mo yan, yung pag-group sa kanila lang, ha, na magiging gano'n, 3 ito kunyari. So 1 times 3 times 2, same pa din na 6 yung sagiging sagot. Di ko alam paano ko sa board exam, limot ko na to. Ito yung ginagamit sa proving, di ba? Yes, kasama to sa pag-ano. So kasi tawag nga natin fundamental laws in algebra. So tatandaan natin yung algebra is parang isa sa mga fundamentals ng pag-aaral ng engineering, no? Or lahat ng math, no? Algebra. Kasi arithmetic, yung pinag-aaralan ng elementary tsaka ng high school, elementary pala, mapupunta ka na sunod sa algebra. So itong dalawa na to, arithmetic tsaka algebra, ito yung mga fundamentals natin, yung mga basic concept. And then, ang gagawin natin, ang algebra, mapapansin nyo ba yung geometry ginagamitan ng algebra? Yung trigo ginagamitan din ng algebra. So kailangan natin malaman yung lahat ng basic ng algebra. Okay? So next is distributive property. Madali lang distributive property. Okay? Sabi dito, this property connects multiplication and addition. Bakit? Kasi yung A, pag dinistribute natin, ginaganon lang natin yan, no? Diba? Tapos, ang mangyayari dyan, A times B yun, magiging AB, tapos ito naman magiging AC. Okay? Nagigets ba? So, ganyan lang distributive, madali lang siya. Kasi nga, distribute. And then, identity property. So, kailangan natin tandaan dito sa identity property, this refers to the values do not change the number. No? Do not change the number when combined it with true addition or multiplication. So, pag sinabi nating identity, hindi pa rin nababago yung value niya. Kunyari ako, kahit mag-add ka sa akin ng kahit ano, ako pa din si Sir Tokwa. Parang ganun. Tandaan nyo ha, pag sinabi ng identity, ibig sabihin identity ko, no? Kunyari, A plus 0, no? Magiging A pa din yun. No? So, kailangan, ano yung in-add sa akin para maging ako pa din? 0.
No? So pag sinabi naman natin identity property of multiplication, ano daw yung i-multiply sa akin para maging ako pa din? So, i-multiply mo sa akin yung 1, no? Ako pa din to. No? So parang 8 times 1, A pa din siya. Hindi nagbago yung value natin, kaya tinatawag natin na identity. Okay? Next. Inverse property. So sabi naman natin dito sa inverse property, the inverse property deals with undoing an operation. No? Ito dito papasok yung concept ni additive inverse. Kung nakalimutan niyo na, tandaan natin to. Sinabi natin additive inverse or opposite. Pagka additive additive. So mangyayari doon is parang si A daw, ang additive inverse niya is negative A. Na pag pinag-add mo yan, makakakuha ka ng 0. Kagaya yung example na to. Si 8, ang additive inverse ni 8 is negative 8. So, ang magiging sagot doon is 0. Okay? Gets ba? And then, multiplicative inverse for any non-zero number A, its multiplicative inverse is 1 over A. So, parang A times 1 over A, ang magiging sagot mo is 1. Huwag nyo kakalimutan yan ha, importante yan. Ang multiplicative inverse is yung reciprocal niya. No? Reciprocal. Ngayon, ano naman yung additive inverse niya? Yung negative ng number na yon. Negative or opposite. Okay? So, yun ang ating. Thank you po, Sir Domdom or Ma'am Domdom sa pag-share ng ating live, no? So, huwag nyo kakalimutan yan. Importante, tinatanong yan ng mga teachers natin. Okay, last na ba to? Okay, last property na tayo. Zero property of multiplication. The zero property of multiplication states, no, that any number multiplied by 0 is always 0. Huwag nyo kakalimutan yan. I times 0 magiging 0. No, so naalala ko nung grade 2 kami, pinamultiply kami, no, 1 times 2 equals 2, 3 times 2 equals 6. Ang dami, 1 to 20 yan. No, so isa sa mga tanong doon, siguro mga pang number 70 na tanong is 0 times 2. Ang sagot ko dyan, 2. So, namali ako, no? Ang naging score ko is 19 over 20. Grade 2 ako nito, no? Sabi ko, ba't ako mali? Eh, di ba 0 times 2 equals 2 naman talaga? So, syempre, hindi naman alam yan, no? Tapos, bigla sa akin sinabi ng teacher, huwag ka makulit, ang 1 times 2 is equal to 2. No? Eh, yun yung hinahanap mo. Yung 0 kasi, lahat ng i-multiply mo sa 0 is always 0. So, ayun yung ating rule, ha? Hanggang po sa mga nagpapalo sa atin. And then, punta na tayo sa ating quiz, no? May pa-quiz tayo, eh. Okay, let's have our quiz now. What properties may videos po ba kayo about trigonometry? Wala pa. By November siguro gagawa na tayo ng puro ano naman. Ngayong October is algebra month. Algebra month dito sa ating classroom, ano. Okay, so kailangan matapos natin tong ano. So, number 1 tayo sa quiz natin, no. What property is being used here? A plus B. Ano daw yung A plus B is equal to B plus A. Sige nga. Kinakabahan pa rin ako. Pag sinasabing quiz. Thank you, Ma'am Sheng. Oo, ganun talaga. May pa-quiz tayo dito sa classroom natin, no? Okay, thank you po sa mga nagpapala sa atin. JM Initial 7. What property is being used here? Elia 21PH, commutative property. Nexus, letter D, identity property siya. Arise is B. Siya ay commutative property of addition. Okay. Nexus, letter D, identity property of addition. Thank you po, Sir or Ma'am Nexus, sa pagbalo sa atin. Okay. Sige nga, tingnan natin kung meron bang nakinig sa ating lesson. Kung hindi nyo naabutan yung ano natin, no, sa mga irregular students natin, natag natin irregular students, na hindi nyo naabutan, pwede natin, ina-upload ko naman to sa YouTube channel natin. Nakikita nyo dito sa may baba, no? Dito sa part na yata na to yun, eh. Dito banda, no? May nakalagay dyan na YouTube at saka ano natin, YouTube tsaka FB. Hala, may ireg pa. Oo, yung mga bihira pumasok, ireg ang tao. Yung laging nandito, no, yung mga students natin is regular. Yung mga bago, mga transfer kayo, yung mga bagong mga follow sa atin, no? Okay, let's answer this one. Okay, so number 1 is, what property is being used here, no? So, A plus B equals B plus A. So, ang sagot natin dyan, very good, no? Yung mga nasumagot ng letter
letter B. Na pag sinabi natin commutative, hindi transfer pa transfer so A plus B equals magiging B plus A. No? So parang kahit baliktarin mo daw sila ng position, no, si B tsaka si A, magiging sagot niya pa din is same, no? Magiging equal pa rin sila. Tawag doon is commutative. Very good, no? Nakita ko yung mga sagot natin, letter B. Okay, next. Number 2, what properties being demonstrated in the equation below? 4 times the quantity x plus 2 equals 4x plus 8. Is it associative, distributive, commutative, or D, inverse? Oy, Ma'am Ja, good afternoon. Letter B ang sagot mo, distributive. Sap Maniega, letter B. Sap Maniega, No, so, I know what you did there. No? Associative property, Boban, letter B. Mr. Kent B. Okay? So, kung di natin nakikita, lalakihan natin ng konti. Good afternoon po. Ay, good afternoon po. So, ito ay parang 4 times x plus 2 magiging 4x plus 8. Anong property daw yan? Distributive, Ilaya. Ayun, good afternoon. Ma'am ba o Sir Ilaya? Lagi nandito rin yan si ano. No? Ano po major niya, sir? Ano ako, engineering. Tapos kumuha ko ng LET, no? So, naging BS EdMat yung parang, ano ko naging katumbas na, no? Pag nag-units ka. Okay. Ano sagot? Nakikita ko, sagot natin is letter. Okay. Thank you po sa mga nagpa-follow sa atin, no? Distributive property of multiplication over addition. Same BS EdMat. Ayan. So, mag-ano kayo dito, no? BS EdMat. Tuturo ako sa review center, no? Kung anong review center na hanapin nyo doon sa video natin, no? Meron tayo dyan mga... So, ang sagot natin dito is parang ginanito natin siya, no? Kung natatandaan nyo. So, minultiply natin dito, kaya ito yung nakuha nating mga sagot or equal niya. Ang sagot natin doon is dinistribute. So, letter B, no? Distributive property of wala siyang addition kasi pinagsama na siya, no? Next. Which property is shown in the equation? Okay, kung hindi nyo nakikita, lalakihan ni sir. A times B times C equal daw siya sa A times B times C. Anong property daw yan? Diminution. Ano basahin niyo mga niyo? Associative, letter A. Mr. Kent, letter A. Sir or Ma'am Lay, commutative. Shinkai, letter D. Identity property of multiplication. Okay, anong property yan? Lakayan ko dito. A times B times C equals sa A times B times C. Associative yan, sure na ako, hindi na ako mali. Ma'am Ja, letter A. Okay? Sige, tinitingnan natin yung mga sagot, ha. Private property. Private futurist lang yan, ha? Private property na. Wala sa choices. Wala sa choices sila. Private property. Sir Ron, letter A. Okay, titingnan natin mabuti, ha. Tingnan natin mabuti kung ano nangyari doon sa mga sa left side papunta sa right side, no? Yoj 21, letter A. Identity theft daw. Sabi ni JSTV09. Identity theft. Wala tayong ganun dito. Wala tayong ganun. Okay. Wala na sumasagot. Initin natin na yung mga sumasagot dyan. Nasa naman yung mga regular students natin. No? Okay? Wala na nagsasagot. Ang sagot natin is, tingnan nyo nangyari, A times B daw, times C, magiging A times B. So, pag sinabi natin, ginroup natin, no, nagpapaubaya regular student, wala sila ngayon, baka mamayang gabi nag-aantay yun, ano. Minsan lang kasi gabi talaga tayo nagla-live, no. Ngayon lang kasi alis nga tayo, no. So, pag ganyan daw, yung groupings daw, hindi nakaka-apekto, no. So, sa ating
magiging sagot. So, ang tamang sagot natin dyan is letter A. Associative property. Tapos, ang operation kasi natin is multiplication. So, ang tamang sagot doon is associative property of multiplication. Thank you po sa mga nagpapalo sa atin, no? Thank you po na present. Sit in lang, saling ket. Pwede yan, ano? Mga transfer dito sa ating classroom, no? May irreg. Meron tayong 4 na students dito, regular. Meron tayong transfer, yung mga bago, no? Welcome, mga transfer sa ating klase. And meron tayong nagka-cut, no? Yung parang, pag medyo gabi kasi tayo, sasabihin nila, bounce na daw sila, no? Okay lang naman yun sa atin, no? Mga nagka-cut sa atin. Dito lang sa classroom natin na pwedeng mag-cut, no? Sa totoo nga, bawal, ha? Hindi ko nire-ayaw na mag-cut kayo. Dito lang sa klase lang resort ako, pwede mag-cut, ano? Next. What concept is used to combine like terms in this equation? What concept is used to combine like terms in this expression? Okay, good afternoon na yan. Kasi pasok na ng ating mga regular sa Sir Mountain Dew. Good afternoon. Usually, pag afternoon, pumapasok. Siguro sa gabi may duty ka, Sir Mountain Dew. Ano? Good afternoon, no? Ayan, mga regular students natin, mga ireg. What time live sa gabi po? Baka wala tayo ngayon kasi babiyahe ako ngayon. So, ito na lang yung ating lesson. Pag kaya pa naman ng gabi, siguro magla-live pa tayo. No? Pero, feeling ko, hindi na yata kakayanin kasi magbabiyahe si Sir ninyo. Tsaka tinan nyo yung ano natin ngayon. Naka-sando tayo ngayon, ano? Magja-jogging kasi talaga. Jogging ako ngayon, ano? Okay? Thank you po, Sir, Ma'am or Sir Jel sa pag-share ng ating live, no? Sana marami pa tayong maabot na. Ma'am Janik, engineer bawal yan, nakasando. Wala, yan, kasama kaibigan ko yan, engineer yan, yung Vicente yan. Sama ko dati. Pwede yan, wala talaga, init sobra dito. Hindi lang nakikita. Okay lang, ito, live muna tayo, ano? Dito sa TikTok. Okay? So, ang sagot natin, Oy, Engineer Vicente, magsagot ka. It's me, Heaven, letter A. Good afternoon po, Sir Reggie the Veggie. Thank you po sa pag-follow sa atin. Okay, sagot natin dito. Okay, letter C. Okay, let's answer this one. Lebs, letter C. Okay, sabi dyan, what concept is used to combine like terms in this expression? No? Parang, ginawa natin 3x plus 5x equals 8x. Ano daw concept yan? Okay, kung titingnan natin dito, parang malilito tayo, is it distributive property or combining, no? So, wala naman tayong diniscuss kanina na combining terms, pero ang sagot natin dyan, so proud classic, before nagtuturo ka na, share ng naris, ayun talaga yung passion natin, ano? Hindi talaga, C, yes, letter C yung sagot natin, no? Tama yun, letter C ang sagot natin, combining like terms. Isa rin yung concept dito sa algebra, no? Concept, no? So, yun, very good, no? Letter C ang ating sagot. So, combining terms of, ayan, combine like terms. Okay, thank you sa mga nag-follow sa atin. Now, next. Very good, ha? Very good. Nakikita ko yung mga sagot, no? Tama yan, engineer, no? Letter C. Okay. What property does the following equation demonstrate? Ano daw yan? Thank you po sa mga nag-like natin, no? Thank you po. Lakasula ko. Tama kayo dyan, no? Tama yung ating, kung hula man yan, tama, ano? So, A plus 0 equals A. Ano daw yan? Ako nabutan nyo kanina yung discussion natin, madali lang siya sagutin, ano? Jemenshel, letter B. Sir Boban, letter B. A po, Zizen. Identity property of addition. So, dalawa yung pagpipilian natin na identity, no? Hanapin nyo dyan kung ano. Is it zero property of multiplication, identity property of addition, and identity property of multiplication, or D, commutative property of addition? Kuya Boom, thank you po. Mamja, letter B. Ilaya 21, letter B. Sir Mountain Dew, letter B, no? Thank you po sa ating pag-ano. Sagot natin, A plus 0 daw equals A. Anong property daw? Yung muntik pa akong mangopya dito. Di na lang ako para maiba. Oy, letter D ka? Sige. Hindi yan, muntik ka. Yeah, tinitingnan ko yung mga nagsasagot dito, no? Kaya pansinin nyo, kilala ko yung ibang mga pumapasok dito, yung mga regular students. No? Kilala ko, no?
since nagla-live tayo everyday, nakikilala ko na yung mga ano natin, no? BJ11, BJ 11. Yari tayo niya kay Sir Mao. Nga, Sir Mao, nakakamiss. Nandiyan pa ba si Sir Mao? Nandiyan pa daw bata eh. Jim Michelle, no? 7. Thank you po. FYB. Okay. Ang sagot natin is, sige nga, Mang Jose 7. Thank you po sa pag-follow. Thank you po sa ating mga nag-follow. So sabi dyan, ano daw property yung A plus 0 equals A? So kung titingnan natin, anong sinabi natin doon pag sinabi natin ganito? Yung sarili ko, dinagdagan ko ng wala. So ako pa din to. No, yung identity ko hindi nagbabago. Hindi ko lang alam, engineer. Alam ko Lasal na ba? Sabi nila nandun pa daw eh. So, tingnan natin dito. So hindi nagbago. Ang choices natin na pwedeng maging sagot is B or C kasi identity niya, no? Hindi siya nabago, naging A pa din. Pero dahil ang ginamit natin dito is plus, ang gagawin natin is addition, no? So, tamang sagot natin is letter B. Addition, identity property of addition. Okay? Thank you. Joe Mark Medina, thank you po. Letter B, tama yan. Okay? Next. What property is being used here? No, so, ano daw property yan? A is equal to B, then B is equal to A. Is it transitive property, reflexive property, symmetric property, or D, associative? Sige, thank you rin, engineer ha. Good luck. Titan na lang na pagka niya. Ay ma'am Anyong, good afternoon. Letter D. A, Devil's Advocate, letter C. B, ano sagot natin dyan? Is it transitive, reflexive, symmetric, or associative? Uy! ECAS BF, letter A. Ay, C, ano? Mga regular students natin, mapasok na, letter C. B kasi yung may C pa. Ronnie, letter D. Okay. FY, letter C. Oy, magkakaibang sagot natin ha. Bakit? Ano nangyari? Ba't magkakaiba? Symmetric property of equality. Yes, meron tayo niyan, symmetric. AD, letter C. Letter A, C. Darwin Mangyawe, no? Sir Darwin, letter A siya. Okay? Sige, tinitingnan ko pa. Meron pa ba magsasagot? Okay? So, explain muna natin ano-ano tong mga choices natin, no? Tingnan natin yung mga choices. May letter C. Pag reflexive, A equals A. No? So, tama yun, Jaylin, letter C. Isa-isay natin. Transitive, ganito yung transitive. A equals B. Mangyayari daw pag B daw is equal to C, ang ano nun is A equals C. Transitive. Okay, pag reflexive, tama yun, nabasa ko dyan, reflexive, A equals A. Symmetric naman is A is equal to B, then B equals A. Symmetric to, symmetric. Tapos yung associative naman is A plus B plus C is equal to A plus C plus B. Ito yung tinatawag natin na ASO, associative. So, tamang sagot natin dyan, very good, is because both sides are equal ata. Ang sagot natin, very good, nakita ko marami sumagot ng letter C. Okay? Symmetric ang ating sagot. Okay? Transitive ganito, A equals B, B equals C, then reflexive naman, A equals A, and then symmetric is A equals B, then B equals A, and then associative yung kahit ikulong mo sila ng magkakaiba, pare-pareho pa rin. Associative property yon. Yung, eto. So, sagot natin, very good, letter C. Okay? Next. Thank you po sa mga nag-follow sa atin, Thank you po. And then, sa mga nagsasagot natin na regular, sana natututo tayo, sa ating mga caramel macchiato, letter C kanina. Jaylin, letter C. Okay. What property is being demonstrated by the equation? Ano daw? Is it identity property of addition, identity property of multiplication, zero property of multiplication, or distributive property? Okay, letter A. Nakikita ko, puro letter A. ADA. Jim Michelle, letter A.
JM na lang yan. Basa ko lang. AD, A, Ilaya, A. John Mark Medina, letter A, AJ, A. Itong isa ay si Tan Mendoza, letter A. Sir Martin Ju, A. Yang A. FYA, identity property of multi. Oh, sige, AD. Tingnan natin kung ano magiging tamang sagot dyan, no? Kung isusulat natin dito is 5x plus 0 daw equals 5x. Okay, Ronnie, letter A, letter A. Letter A. A. Ronnie, letter A, AD, letter A. FY, letter A, o 5, Faye, 5, ayan. Ang sagot natin dyan is, ano daw yun? Pag identity property, ayun yung times 1. 0 answer dapat nung I, if, or multiple. So, sige, i-define natin, no, isa-isa. Okay? So, pag sinabi natin identity property of addition, ito yung, halimbawa, ako daw si A, pag pinlasan mo ako ng 0, ako pa din si A. Identity property of addition. Okay? Ngayon naman, identity property of multiplication, multi, is A times 1. Magiging A pa din. Bakit? Hindi nagbago yung identity ko, ako pa din to. 0 answer dapat ng... So, sabi doon, no, thank you po sa mga nagpapalusan. Pag kami nag-multiply ka sa akin ng 1, ako pa din to. Walang pagbabago. Kapag ka identity property of addition, nagdagdag ka sa akin ng wala, so ako pa din to. Okay? So, ito naman, si 0 property of multiplication, parang ganito yan. A times 0 magiging 0. Naalala niyan? Distributive property naman is A times A plus gamit yung B tsaka C magiging AB plus AC. So, ang tamang sagot natin dyan, very good, no? Nakita ko ang dami sumagot ng letter A. Kasi, nag-add ka sa kanya ng 0, so, si 5x pa rin siya. Hindi nagbago yung kanyang identity, no? Si 5x pa rin siya. Thank you po sa mga nagpapalo sa atin. Sir Joshua, Mang Christina, thank you po sa pag-share ng ating live. Sa pag-like, nakikita ko maraming nag-like, no? Thank you po. And then, next, Sir JV, thank you po sa pag-like, no? Tingnan natin, next number, no? Which property is justifies the following equation? No, sabi doon, Ma'am Jaylene, thank you po sa pag-like ng ating ano. So, sabi doon, 7 times the quantity x plus 2 daw is magiging 7x plus 14. Kung tama daw yung equation, ano daw yan? No? So, A's, tingnan natin mga sagot. Cutting Flam 547, letter C, AJC, Mountain Dew, letter C. Uy! Sarjano, good afternoon, letter C. No, good afternoon. Ma'am Ray, letter C, Jaylene, letter C, distribute. Ilaya Daniel, letter C. Alay na may kamountas, no, letter C. Okay? Ano property yan? Yodge 21, letter C. Sir JV, DP. DP meaning distributive property, no? Distributive property lang, alam ko sa algebra. Sana ganito na lang mga questions sa let this September. Ay, nag-let pala si ma'am, no? Congrats na yan, pasado na yan, no? So, madali lang siya, no? Good afternoon, ma'am. Happy Teacher's Day kasi nag-let pala si ma'am. So, lahat ng mga teachers dyan, STFU is letter A, Jo, letter C, ma'am Jo, no? Letter C. Happy Teacher's Day. Thank you po, Sir Rantin Jo, no? Sa pagbati sa atin na bilang Happy Teacher's Day. So, ito, kayo yung tinuturing ko ng mga students, no? So, kaya, wala kasi talaga tayong magtuturo pagkan. What's the correct answer? Ang sagot natin, very good, no? Nakita natin, lagot, letter A, letter C, sagot niya. So, very good, no? Letter C ang ating sagot, which is distribute. Kasi dinistribute niya yan, no? So, 7 times x, magiging 7x, and then 7 times 2, magiging 14. So, nag-distribute tayo. Ang tawag natin nun is distributive property. Okay? Associative. Recall tayo ng associative. Ang associative is A plus B plus C. Magiging A plus C. Magiging plus B. Commutative is A plus B equals B plus A. Distributive, yun yung sagot. Identity property is A plus 0 is equal to A. Okay?
Which property demonstrate? Oh, parang inulit lang. A. Thank you pa sa pag-share. Oh, parang inulit lang. Is it combining like terms, commutative property of multiplication, associative property of addition, or distributive? Oh. Ano sagot? Steven A. Cutting Flam 547, distributive property. Okay, so parang inulit lang naman to, no? Sagutan na natin. Okay, so 3x plus 4x is equal daw sa 3 plus 4x. So parang ginito lang, pinalitan lang natin, nandito lang siya lumipat sa kabila, parang ginanito pa rin naman natin yan. So ang tamang sagot doon is, very good, no? Distributive property. Okay, Lauren Gamecca, letter D. Combining like terms, hindi siya nag-combine, no? Nag-distribute lang tayo. So, sagot natin dyan is distributive property. Okay? Next. Ito, what property is being used here? Number 10 na tayo. A equals B and B equals C, then A equals C. What is that? What property is that? Okay? Letter C. Sir AJ, letter C. FY, letter ano? Okay. Joe, letter A, reflexive. Geraldine Lee, 931, letter B. Elia 21PH is transitive. Engineer, uy! Good afternoon, engineer. Bakit pareho Latchas ang pangalan nyo? Sana yung si ano? Latchas, hindi pala. Ano pala? Ilaya pala. No? So, engineer, good afternoon. Nakita ko lagi na mapasok natin sa live. Thank you po. Jester Lane, letter C. Okay. Tignan natin. Thank you po sa mga nagpa-follow sa atin. Thank you po. Seven, letter C. ABMB. O, ABM. Kali, letter A. Hala, it's C. A. Ma'am Kali, letter A. Ali. Pokemon po siya, bagay. Ay, ganun. Ganun ba? Sagot po. Wait lang ha. Pokemon ba yun? Ilaya is shell transitive. Ang Ilaya is parang lugar sa may malapit sa dagat. Tama ba ang Ilaya? Alam ko Ilaya yun eh. Kasi kung pupunta tayo sa Ilaya, parang ganun yung sinasabi, di ba? So, anong property daw yan? Yung A equals B, B equals C, then A equals C. No, thank you po sa mga nagpa-follow sa atin. Very good, nababasa ko. Ang tamang sagot doon is transitive property. Now, reflexive. Pag reflexive, A equals A. Symmetric, A equals B, B equals A. And then, ito yun, no, transitive. And then, identity properties, A plus 0 equals A. Okay, very good. Letter C, ha? Thank you. Very good. Thank you sa pag-follow sa atin. Thank you po. Number 11, what property is used in this equation? No? X times 1 equals X. Ma'am Kali B, Sir AJ B, Ma'am Shell B, FYB, Kali B. B, wow, bro. Talagang B. Masarap natin. Vowel letter B. Identity property of multiplication. Letter B, si Lada 1PH. Okay. Uy, bakit wala akong alam? Hala. B for bra. Go, guys.
Ikir na. Geraldine Lee, 931, letter B. Itinili na natin ha, yung mga sagot natin. Absent sa klase. Okay, may tinatawag tayo dito na lagi pumapasok natin. Ulitin natin, tawag na regular student. Yung mga nagpa-follow sa atin, no, tawag natin dyan, lagi pumapasok sa Sir Tocos classroom is regular. Yung mga bihira pumasok is irregular. Yung mga bagong pasok sa atin, bagong follow is transferee. And then yung mga habang nanonood, umaalis, ang tawag natin doon is nagka-cut ng class. No? Sa cut class, pwede yan, no? Pwede dito mag-bounce, lalo pag gagabi na. For real, letter B, buti na lang communication kinuha ko sa college. No? Mga nagka-cut class, minsan kasi gabi tayo, parang may night class tayo, na 7B. Okay? So, sagot natin dyan, no? So, x times 1 daw, magiging equals x. Ang sagot natin doon is identity property of multiplication, letter B. Bakit kamo yan? Kasi yung commutative property of multiplication, yung letter A natin, ganito yan, no? So, A times B times C, magiging A times C, pwede yan, no? Commutative property yung letter A. Identity property of multiplication, ito na nga yun. Zero property of multiplication, yung letter C, ganito yan. A times 0 equals 0. And then associative property of multiplication, ganito yan. Ay, hindi, mali pala, mali. Ito pala yung letter D. Sorry. Letter D to, letter D. Ang letter A natin, no? Yung letter A natin is A times B, magiging B times A. Okay? Sit in lang po, hindi na. Transferee din, no? Hello sa mga transferee, no? Yung mga bagong ano natin, no? Sir, CR lang. Sige, pwede mag-CR. 2 hours yan CR. Makantin to for sure. O, yung mga nagpapaalam na mag-CR tapos pasuyo to. Ako hotcake yung pinapasuyo ko dati, no? So, welcome po sa mga transferee natin. Sir, diretso. CR, diretso cutting, no? Lilipad lang po. So, welcome dito sa ating classroom, no? Dito pwede mag-cutting, no? Free ba to? Yes, it's free. Free live dito, no? And then yung mga full tutorial, kung gusto nyo panoodin, nandun sa YouTube channel natin. Nag-upload din naman tayo dito sa TikTok, no? Kaso, ang ina-upload lang natin is yung mga putol lang siya. Yung whole, no? Thank you, Sir AJ, sa pagpalo. Nandun sa ating YouTube channel. Hanapin nyo na lang doon sa ating, ano. Thank you po, Sir Steven, sa pagpalo, no? Hanapin nyo lang doon sa account natin mismo. Pindutin nyo yung nakalagay doon na, ayun, no? Pwede rin dito sa baba. Kung nakikita nyo yung dito sa baba. Dito banda. No, Sir Tokwa, pwede nyo search, no? Sa ating YouTube. And then, pwede rin sa account ko mismo. Puntahan nyo doon. Pipindutin nyo lang yun. Sir, pakigawa assignment ko. Hindi pwede. Magagalit yung mga teacher mo. pwede kong gawin yan, no? Kaso magagalit ng ating mga teacher, no? Okay, what is this property? What property is illustrated here? X plus Y, yung quantity nun is plus mo Z, plus X plus Y. Oh, anong property daw yan? X plus Y. Tapos X plus Y plus Z. Okay? So, Sir, overtime na. Ay, wala pa, 48 minutes pa lang, no? 1 hour tayo, di ba? Joke lang. Engineer Latias, trademark, letter B. Associative daw, Ma'am Kali. Boban, Aso. FY is B. Kali, B. 7, letter B. Ano daw property yan, no? ASP. 1121. Associative property. Ano yan? Associative property. Okay? ASPA pala, ASPA. Associative property of addition. Okay. Secret. Sige. Secret. Okay. Ano sagot? Wala na sagot. B ulit. B ulit. So, paano yun? So, kung titignan natin dito, tong A plus Y, tapos tong C, ang nangyari, ang nakulong na, sino? Sino nang nakulong? Yung letter Z na, no? Tawag ko dyan nga, pag dinipaliwanag ko yan, is associative. Bakit naging associative? Tandaan mo lang is word aso. Bakit? X plus Y plus C. Halimbawa, meron ikaw ito, tapos meron kang alagang aso na si X at si Y. No? Ang nangyari, nakawala kasi si X, no? Yung aso mong si X, nakawala siya. No? Tapos ang nangyari, ikaw na yung nakulong, kakahanap mo sa kanya, no? Kaya siya
associative property, no? Ulit, nakakulong yung dalawa mong aso, si X tsaka Y sa kulungan. Ikaw, ito si Say. Ngayon, itong si aso mo, nakawala, no? Nakatakas siya. Kakahanap mo dun sa kulungan, ikaw na yung nakulong kasama mo yung asong Y. Bakit? Pumasok sa kulungan, yes. Hinahanap niya, malaki yung kulungan. Bakit laging hinahanap yung X? Di ko alam, no? Dapat kinakalimutan ng mga X na yan, no? Pinapalaya na dapat yan, no? Okay, so kaya siya associative, no? Ano nga yung Y? Ano nga yung Y? Isang aso din. What property is demonstrated by this equation? So sa mga nakalate, dali-dali lang ng ating letter C. Baguhin natin. Miss Kules, thank you po sa pagpala. Baguhin natin, alisin natin yan. Wala naman magsasagot, ha. Ito ito yung tanong natin, baguhin natin. 2 plus 3 plus 5 equals 5 plus 2 plus 3. Sige, ito yung tanong natin, baguhin natin, no? Wag yun, madali kasi yun, ulitin natin ang iba. Ito, ano sagot? 2 plus 3 times the quantity plus 5 equals Bertokois. Is it commutative? Is it associative? Is it distributive property? Or is it identity? Number 2. Sige nga, Ilaya, associative daw. Tama ba aso yan? Engineer Latchas, letter A. Sige, tingnan natin. And ito na yung bagong tanong natin, ha. Iniba natin ng konti. A plus 3. Yan, basta yan. HDM Mac, letter D, identity property. Okay. Associative, Boban. Jo, B. Ano sagot? 2 plus 3 plus 5 equals 5 plus 2 plus 3. Nag-commute si 2 at 3. Very good. Wow. Is it Sanay, letter D. FY, letter A. With question mark. A? Parang A? Tingnan natin. No? Wala na sagot. Ang sagot natin? Ang sagot natin dyan ay very good, no? Sanay, thank you sa pag-share, pag-like. Sagot natin dyan is letter A. No, letter A yan. Bakit? Bakit hindi letter B yung sagot natin? Kasi, kung titingnan ninyo, etong 2 tsaka 3, hindi naman nakulong si 5, di ba? Hindi naman siya nakulong, no? Nakalaya pa rin siya. Ang ginawa natin, pinagpalit natin yung position nitong dalawa na to, no? Wala tayong kinulong, no? Hindi yung 5 kanina dapat. Kung associative yan, ganito mangyayari. Ito yung associative. Okay, ito yung commutative. Bakit? Kasi, yung nakakulong dito, at saka ikaw to, pareho ka pa rin namang nakakulong si 2 at saka 3, si 5 nakawala pa din. Okay? Dito kasi, kanina, ikaw yung nakatakas, no? Kaya associative nga, di ba? Natatandaan nyo. So, ang nangyari, ikaw na yung nakakulong, tas yung aso mo yung nakatakas. Sila pa rin sa... pinakawalan. Okay? Nagigets ba? Sila pa rin sa dulo, nakakulong pa rin sila. So, ang ginawa natin, yung positioning lang nito, tsaka nito yung natin. So, commutative. Trick question, gawain talaga ng mga teacher para mahuli kung nag-iisip sila. Yes, this is the trick. Ito yung, sabi nga ng grade, kaya associated daw kasi may parenthesis. No? Pagka ganun, may max na 1, 2, 6. Ano to, panglito natin to. No? Trick question, tama yun, sir. So, tama ba? Nagigets ba? Letter A. No, pag pinagpalit lang natin, nag-commute lang naman yung pareho, no? Nagpalit lang sila, kaya commutative. Associative kasi, kinulong natin yung isa. No, nagpalit yung nasa kulungan, okay? Yung nandito si 3 kanina, yung 2 kanina, ngayon nakatakas na siya, si 5 na, no, yung ating. Kung natatandaan niyo yung aso kanina, di ba? Okay? Gets ba? Next. What property does this represent? Ano daw property yan?
x times 0 equals 0. Ayan, ayun yan. Parang inano natin yung sa grade 3 associative daw kasi this. Okay. Is it zero property of multiplication, identity property of addition, inverse property, and then letter D. Oo. Pwede natin silang lituin sa mga ganun, ano? Sir Max. Sir or Ma Max? Ano natin? 1, 2, 6 na natin sila dito. Hindi ko makita kung ma'am or sir. So na yung letter A, Bay, letter A, Nick, letter A, nahiya sumagot, guilty sa trick question. Ay ma'am, good afternoon ma'am Max. Happy Teacher's Day, no? Ma'am. Happy Teacher's Day sa ating lahat ng mga teachers dyan, professor, kung ano man tawag sa atin, instructor, lecturer, lahat-lahat, ano. Sa mga walang sawang nagtuturo sa atin. Zero property of multiplication, sabi ni Eliot and nasagot? Sac LJJ, letter A. Sac L. Okay? Answer natin dyan. Mali din ako dun. Kasi trick question yan. Hindi ako teacher. Anak ko yung sumasagot. Ako lang nagre-relay. Sige. Okay, let's answer this one. Okay? So, sabi doon, yung x daw, minultiply ko sa 0. So, naging 0 daw yung sagot. Okay? So, tamang sagot doon is letter A. Okay? Identity property of addition, kunyari, x plus 0, magiging x pa din. So, parang ito yon yung letter B. Inverse property, ano ba yung inverse property? Hindi ko alam yan eh. Distributive, hindi alam, no? B plus C, magiging A, B plus A. Okay? Inverse property, hindi natin napag-aralan yan. Basic na yan. Any number multiplied by 0, the result is 0. Very good. Ayun yung ating zero property of multiplication. Rintaro, basic na yan. Basic na yan. Last item. Talo kami sa grade 3 mo, ma'am. Galing. No? Tama yan. Ito. What property justifies the equation? A equals B. Then, magiging A plus C. No, kung naabutan nyo kanina yung discussion, madali lang to. Kaya nga daw punta. Mag-away. No? Pwede magharutan dito, no? Pwede pero hindi pwede mag-away. A plus C equals B. Okay daw. Okay, ano sagot? Wala sumasagot Is it addition property of equality, multiplication property of equality, commutative property, or reflexive property? Natututo din ako sa kanya. Share lang ulit ako, sir. Walang bantay sa kantin. Ay? Asan yung pinabili namin? Nick D. Ala. Yung mga nakaabot kanina sana. Yung mga hindi nakaabot, antayin nyo yung upload natin. No? Meron tong, may definition to kanina. Multi, nakalimutan ko na. Nasaan daw yung tarot? Yung mga pinasabay namin, yung palamig, nasaan? Palamig. Yung hot cake. Ako hot cake lagi ako dun. Yung mga ganyan. Napasabay ako ng hot cake sa kaibigan ko. Sa school namin dati, no, hot cake ang meta nun eh. Sir Jack, thank you ba sa pagwalo sa atin? Tumalo na sa pader. Nawala na, umalis na. Hinagis yung bag, no? Kabila. Mahirap yun pag mataas yung pader, ano? Ingat, dito pwede mag-cutting, no? Sa klase natin, pwede mag-cutting. Pwede mag-bounce na, no? Okay. Transitive. Letter C, commutative naman surrounding you. Okay. Bertokoy, transitive daw, 03, no? FY, letter A. Wow. Okay, sasagutan naman natin. Ba't walang nagsasagot? Okay. So, ang sagot dito is, very good, ma'am FY, no? Ang sagot natin dyan is addition, A or D. Letter A po ang sagot natin. A, hula lang. Kahit 3 beses ko binasa yung question, yung hulaan ko din pala.
Sasagot natin na kung hindi nyo naabutan yung kanina, ito yun, no? Sana ba yun? Ayan. Ito yung kaninang discussion natin, no? Addition law of equality. Ayan. So, ito ba yun? Kapag ka daw A equals B, tapos pag nagdagdag ka ng C tsaka C sa kabilang side, yun pa din yung magiging sagot. Parang ganito. Okay? So, ayun yung definition yan kanina. Ayun, mag-cutting bad yan. Wow, yeah. Very good naman. Dito lang sa klase lang ni Sir to kung ano pwede. Okay, so ang tamang sagot doon is addition law. Yan. Okay? So, multiplication, ganun din, no? Pag sinabi natin A equals B, pag nag-multiply ako dito ng 3, magiging B, equal pa rin siya sa pag minultiply ko ng 3. Ito yon, multiplication, property of equality. And then, commutative property, yun nga yung A plus B equals B plus A. Yung reflexive is A equals A. Ito yan. Okay, ulit. A equals B, pag nag-add ka daw ng C sa both sides, addition, property of equality. Dito naman, pag A equals B, nag-multiply ka ng kahit ano sa kanila sa magkabilang side, multiplication, property of equality. Commutative, alam na natin yan, no? B, tapos yung reflexive, A equals A. Sige. Ay, lalaki ba? FY na. Special products naman, sir. Wala pa tayo dun, ano? Dito pa lang tayo sa fundamental laws applied in algebra. So, may pa-quiz tayo, no? So, yun lang yung ano natin, discussion natin ngayon sa fundamentals. So, sakto naman naka 1 hour na tayo. Dagdag ko lang ulit dito yung discussion natin kanina. Huwag nyo kakalimutan to, isa sa mga pinaka-importante to, no? Balikan ko lang sa mga hindi nakaabot kanina. Itong additive inverse. No, sa lahat ng exam nyo, tinatanong yan. Paano daw natin nakukuha yung additive inverse? Ang additive inverse is, kung tatanungin nyo yung inverse property, no? Ayun nga yung kanina. No, sinasabi ko kanina doon sa kabila, no. So, sabi diyan, pag sinabi nating additive inverse, ito 'yon, yung negative niya, kunyari 7. Ang additive inverse mo is negative 7. Pag sinabi naman natin multiplicative inverse, kunyari 7, ang multiplicative inverse mo is 1 over 7. Ito yan, multiplicative inverse. Ito naman tinatawag natin na additive inverse. Ginagamit sa equality, yes. No, so maraming salamat sa mga nag-follow sa atin. Thank you po sa mga nag-follow sa atin. Ang dami nag-follow sa atin. Thank you po. Sana follow nyo rin yung ating mga social media account nandito sa may baba kung nakikita natin. Ito, nandito, banda. No? Facebook and YouTube nandiyan sa atin. Sir Tokwa pa rin. Sumasakit ulo ko. Dapat sumasayaw na lang no, thank you po sa mga nag-follow sa atin. Follow nyo lang, and then yung sa YouTube, nandun yung ating mga full tutorial. Nasa Facebook din, nandoon din, ha? Dito kasi mga photo lang ina-upload natin. Kailan po ulit kayo magla-live, sir? Usually gabi or hapon, kagaya nito. Ngayon lang siguro kasi babiyahe ako, kaya inagahan natin ng kaunti, no? So usually kasi, Dol, para di mali. Sige. Usually gabi or ganito lang, no? And kung hindi naman naabutan, halimbawa magkaiba tayo ng oras ng pagkapanood, ginagawa natin is ina-upload naman natin, no? Then, thank you po. Gabi or hapon lang tayo nagla-live, no? Thank you po. Maraming salamat. Time po, sir. Time na po, sir. sorry. Time na. 1:03 na, no? Sir, Tokwa ka ba? Yes, sa YouTube and Facebook. Thank you po. Antayin nyo lang dito, nag-upload tayo. Andiyan pala kayo, no? Sir Tokwa. Goodbye. Thank you po. Bye. Arigatings din po. Thank you. Hoy, ang cleaners maiwan. Maiwan yung mga nag-cutting ha. Pakiano yung bag nila, baka naiwan din. Thank you po.